pintor kami, walang hindi kayang gawin. Pintor kami, walang hindi kayang gawin. Hello po mga Kaobra Pentura. Sa magandang araw pong muli sa inyo lahat. Ito pong muna inyong lingkod, si Kuya Morris Villegas, ang Obra Pentura. Ngayon po mga Kaobra Pentura, ay samahan po ninyo ako at i-repaint po natin yung pong center table po sa hotel po ng aming amo at yung pong maliit na side table. Samahan po ninyo ako at napakarami pong damage noon sa tabihan. Kaya samahan po ninyo ako upang paano po at makita po ninyo yung pong step by step o yung tamang pamaraan kung paano po i-repaint ang isa pong center table sa pamamagitan po ng lacquer paint. At syempre po, patuloy po ninyo akong samahan sa akin pong YouTube channel upang marami pa po kayong matutunan sa larangan po ng pagpipintura. At pakishare na rin po sa ating pong mga friend. At syempre po, para po matulungan po ninyo sa Obra Pentura at makatulong na rin po kayo sa mga tao na naghahangad na matuto sa larangan po ng pagpipintura. Kaya maraming salamat po at samahan po ninyo ako mga Kaobra Pentura. Ayan po mga Kaobra Pentura ng gagamitin po natin sa pagpipintura. Lacquer thinner. Nandyan din po yung slow thinner, spray gun, primer, at yung pong stucco filler na gagamitin po natin sa pagmamasilya. Nakapreparado na po ang lahat ng yan para po sa ating pong gagawing pagre-retouch ng center table dito po sa loob ng hotel. So ayan po yung center table na gagawin po natin. Marami pong mga bangas. So ayan po ay mamasilyahan po natin upang mawala na po yung mga bangas na yan at pipinturahan po natin uli yan ng buo para po maganda pong tingnan. Ayan po ay sisimulan natin sa pamamagitan po ng pagliliha po gamit ang sandpaper na 220. Ayan po ay lilihanin po natin ito kung may mga tama. At pagkaliha po natin ito ay bubugahan po natin ng primer. So ganyan po mga Kaobra Pentura. Lihahin lamang pong mabuti yung pong lugar kung saan po meron pong bangas o kung saan lugar meron pong diferensya. Para po pag binugahan po natin ng primer ay kapit na kapit po yung pong primer na atin pong ibubuga. So ganyan po mga Kaobra Pentura ang mga tamang procedure po ng pagpipintura. Kinakailangan pong linisin munang mabuti. Hindi po natin basta-basta kinakailangan i-apply agad ang primer o ang masilya. Ayan po ayun na may mga tamang procedure po ng pagpipintura at pagsisimula kung paano po tayo maglalagay ng masilya sa mga damage po ng mga furniture na ating pong ginagawa. Lihahin lamang pong mabuti at pagka po nalihan na po natin mabuti yan ay lilinisin lamang po natin yan sa pamamagitan po ng hangin o ng brush upang mawala po yung mga gabok-gabok na nakasingit po sa tabihan po ng mga sira na ating pong lalagyan po ng primer. So, ganun po mga Kaobra Pentura. Sundin nyo lamang po yung mga tamang pamamaraan upang makagawa po tayo ng maayos. So, ayan po, binubugahan na po natin ng hangin at winawalisan ng brush upang mawala po yung mga nakasingit o yung mga nakatagong gabok sa ating pong table. Ngayon po mga Kaobra Pentura ay gagamit po tayo ng primer. Lacquer primer po para po ma-primeran po natin yung pong nilihan natin kanina. At saka po natin lalagyan ng masilya. Ngayon po ay babantuan po natin itong primer ng lacquer thinner para po lubab na po siya at maging maganda po yung buga po ng ating spray gun.
Kung ganitong timpla, okay na po ito. Para po wala po siyang gabok-gabok na maiwan. Pag tayo po ay magsasalin ng pintura dito sa spray gun, kinakailangan po meron po tayong pansala. Ayan po. Para po yung pong mga buo-buo na pintura ay hindi po pumasok sa spray gun natin. Para wala po tayong maging problema sa ating pong pagbubuga, maging primer man po o maging sa finishing, kailangan po natin ng pansala. Ito po, kaya ko po nilalagyan ng basahan dito. Kasi po itong spray gun ko po may diferensya na po. Tumatagas na po dito. Kaya nilalagyan ko lamang po ng pansala. At hindi pa po kasi tayo nakakabili ng bagong spray gun para po sa pagbubuga ng mga furniture. Ayan po, ispat-ispatan na po natin ng primer yung pong mga niliha po natin kanina. At para po pagka natuyo na po yung primer na yan, ay saka po natin papatungan ng ating pong gagamiting masilya. Kinakailangan po kasi meron po muna siyang primer. Sapagkat yung pong primer ay siya pong hahawak sa kahoy upang maging matibay po ang kapit po ng ating pong masilya at maging maganda po ang resulta ng ating pong gagawing pagre-retouch sa isa pong furniture. So ganun po mga Cobra Pentura ang tamang pamaraan. Ispat-ispat lang po muna sa mga lugar kung saan mayroon pong damage upang malagyan po natin ng maayos at magandang pagmamasilya. At yan naman pong side table na yan, wala po yung mga ire-retouch. Ang problema lamang po natin dyan, pag binubugahan po ay bumabalik po yung kulay. Kanina po yan ay kulay pula, ngayon po yung naging orange. Sapagkat pag pinapatungan po ng primer ay bumabalik po yung kulay, sumisinip. Kaya ang ginawa po natin ay pinatungan po yan natin kanina ng sanding sealer upang maisil po niya yung pong lumang kulay na pintura. So pagka po naisil na po ng sanding sealer, hindi na po yan lalabas. Katulad po ng ginagawa natin ngayon, primer na po yan. Ngayon po mga Cobra Pentura, yung atin naman pong ire-retouch ay mababaw lamang po yung sugat ng kahoy. So hindi na po pulit up yung gagamitin natin. Ito na po yung gagamitin nating masilya. Stucco filler. Maganda po ito sa mga ganito pong furniture, sa mga maliliit na diferensya. Maganda pong gamitin itong stucco filler. Kulay puti po siya. At sa pag-a-apply naman po ng stucco filler, okay lamang po kung medyo mapakapal po yung pong paglalagay po natin. Sapagkat yan po ay napakaalwang lihahin. So mas maganda po yung medyo kapalan na po natin at para pag niliha po natin ay papantay po yung niretouch po natin ay papantay na po dun po sa level po ng lamesa. Hindi na po natin pag-uulit-ulitin pa. Kaya po pag makapal po at nilihan natin, magiging maganda po yung resulta ng ating pong inilagay na masilya. Very smooth lang pong lihahin yan. At kahit po 500 na liha lamang ang gagamitin natin, ay mapapakinis po niya yung pong masilya na ating pong inilalagay. Yan po yung stucco filler. At napakaganda po niya sa mga maliliit lamang po ng mga retouch. Pero pagka po malalakihan na po ang ating pong ire-retouch, kailangan na po natin ng pull top. So sa mga ganang pamamaraan po, stucco filler na lamang po, okay na po yan.
kailangan pong buhayin po natin yung pong mga kantuhan na meron pong bangas. Okay lamang po na medyo kapalan po natin dyan sa mga kantuhan, sapagkat pag natuyo naman po yan, ay mahahabol po natin ang tamang forma po ng kanto ng lamesa na ating pong inire-retouch. Ganyan lang po mga Cobra Ventura. Very easy lamang po. Yan po mga Cobra Ventura, lilihahin na po natin siya ng 500. Yan po ay buo na po nating lilihahin. Kasama na po yung iniretouch po natin at yan pong buong center table na yan. Sapagkat lahat po yan ay ating pong bubugahan ng primer. At syempre po pagkatapos po nating lihahin, kinakailangan po natin bugahan ng hangin upang mawala po yung pong mga gabok-gabok na sanhi po ng ating pong pagliliha. At kinakailangan po wala po talagang dumi upang maging smooth po yung pong dating ng primer na ating pong ibubuga maya-maya lamang po. At kung may nakapapa po kayo, pwede po ninyong balikan upang lihahin po ulit at upang kuminis. So ganyan po mga Cobra Ventura. Salat-salat lamang po kung mayroon pa pong nakakapang diferensya. At ngayon po ay magkakarga na po tayo ng primer sa atin pong spray gun. Nakapagtimpla na po tayo kanina ng primer, yung pong ipinang-retouch po natin kanina doon po sa atin pong niliha. So ayan po, at isinasali na po natin sa spray gun gamit po yung ating pong pansala upang wala pong buo-buong pintura na lumabas po sa ating spray gun. So unahin lamang po muna natin ito po mga nasa tabihan upang maging maayos po yung ating pagsisimula ng paglalagay ng primer. At pagka natapos na po natin yan sa mga tabihan, saka po natin bubugahan sa ibabaw at i-adjust po natin yung pong ating spray gun sa malapad pong buga. So ganun lamang po mga Cobra Ventura. Medyo mahirap pong magbuga dito sapagkat hindi ko po nakikita yung pong linya na akin pong ibinubuga dahil sobra pong maliwanag dito. Kaya kung mapapansin po ninyo ay sinisilip ko pa po o itinutungo ko pa po ang aking katawan upang makita po yung mga diferensya. Sapagkat kontra po tayo sa liwanag. Kahit saan po ako pumihit kanina, naghahanap po ako ng lugar kung saan po makikita ko yung aking ibinubuga, ay talaga pong wala. Kaya po daanin na lang po natin sa pasilip-silip upang makita po natin yung pong mga diferensya. At kapag po nakaisang patong na po tayo, pwede na po nating ulitin ang isa pa pong buga kapag natuyo na po yung unang patong ng ating pong primer. So ngayon po ay natuyo na po yung ating primer, lilihahin po uli natin siya ng 500 na liha upang pumantay po o maging smooth po yung pong ating pong lamesa at mawala po yung mga bugal-bugal o yung gaspang ng sanhi po ng ating pong paglalagay po ng primer. Kinakailangan mo po talaga pong smooth na smooth yung pong ating gagawin. At pagka nalihan na po natin lahat yan at nakapa po natin na wala na po talagang magagaspang sa pamamagitan po ng ating pagkapa, ay okay na po. Pwede na po uli natin yung bugahan ng hangin at patungan na po natin ng ating pong pang final na pintura. So ayan po mga Cobra Ventura, binugahan na po uli natin ng hangin upang mawala na pong muli yung pong mga gabok-gabok na nakakapit po sa ating pong center table. Ngayon po mga Cobra Ventura, magtitimpla na po tayo ng pantapkot po na pintura. Cream po itong ating ilalagay na pintura. Ito po ay hahaluan po natin ng slow thinner. Ito pong slow thinner ay nagpapalapat po ito ng pintura. Kahit po medyo mapakapal yung inyong buga, habang natutuyo po siya, lumalapat po siya. Tsaka ang isa pa po ay medyo hindi po nawawala yung kintab po ng pintura kapag slow thinner po yung gagamitin natin kaysa sa ordinary thinner po na katulad po nito. Ito po kasi pag itong ordinary thinner pong ginamit natin, yung glossy po ng pintura ay medyo nababawasan. Kaya mas maganda po yung may slow thinner para po hindi po nawawala yung kanyang kintab.
ayan po mga Cobra Pentura, magtitimpla na po tayo ng ating pong pampinis na pintura. At ang ating nga pong ihahalo dyan ay yung pong ipinirepair po nating slow thinner. At sa pagtitimpla naman po, kung ano po yung timpla po natin, ganun din po. Medyo lalabnawan po natin para po wala po yung mga gabok-gabok na maiwan sanhi po ng ating pong pag-spray. Sapagkat pagka po medyo malabnaw, ay magiging maayos po ang ating pong pagbubuga. So at kailangan po lagi pong merong screen upang wala pong buong pintura na pumasok po sa ating pong spray gun at maging maayos po ang ating pagbubuga. At yan po, ginagawa na po natin yung pong ating pong first coat po ng ating pong top coat na pinturang kulay cream. So ayan po, napapansin po ninyo na talaga pong sinisilip ko pong mabuti sapagkat hindi ko po nakikita yung pong ibinubuga ko pong pintura. Kahit saan po ako lumipat na pwesto, wala po akong makita. Kaya akin na lamang pong sinisilip kung meron po tayong nalilikdangan o nalalampasan na pagbubuga. So ayan po, saka po natin ulitin yung pong mga side, yung pong mga kantuhan po ng ating pong ginagawang center table. At pagkatapos po nyan, pag medyo natuyo na po yung ating pong unang patong, silip-silipin lamang po natin kung may diferensya at pwede na po uli natin siyang bugahan po ng second coat po ng ating pong finishing na pintura. So ayan po, alalay lamang po mga Cobra Pentura upang maging maayos po yung pong paglalapat po ng ating pong pintura sa pamamagitan po ng spray gun. So ganun lang po mga Cobra Pentura at silipin lamang pong mabuti kung meron po tayong nalilikdangan o nalalampasan sa ating pong pagbubuga. Pagkatapos po niyan at natuyo na po, patungan na po ulit natin po ng pang final coat na po. Third coat na po yan, yan po yung last coat na atin pong gagawin para po dyan sa center table na ginagawa natin. So silipin lamang pong mabuti upang maging maayos po yung ating pong ginagawang pagbubuga. Mahirap po talagang magbuga kapag hindi po ninyo nakikita yung pong inyo pong ibinubugang pintura. Kaya alalay lamang po tayo sa pagsilip upang maging maayos po ang ating pong ginagawa. Ganoon din po ito pong side table. Bubugahan na rin po natin ito upang ma-final na po natin. So kita po ninyo wala na pong lumabas na kulay. Hindi na po lumabas yung kulay pula, hindi na po naging kulay orange. Sapagkat nga po ang ginawa po natin pamamaraan ay nilagyan po natin ng sanding sealer. So mga Cobra Pentura, ito na po yung ating pong finish project. Kaya mga Cobra Pentura, patuloy nyo po akong samahan ng marami pa po kayong malaman sa larangan po ng pagpipintura. And syempre po, please subscribe po and like and share na rin po sa ating pong mga friend. At pakiclick na rin po ng notification bell para lagi po kayong update sa lahat ng mga video na gagawin ko. Ito po muna yung lingkod, si Kuya Morris Villegas, ang Cobra Pentura. God bless po.